Hep, halina't makinig na! Magandang araw! Happy Women's Month to all women out there. Mga nanay, mga kabataan, at sa lahat ng kababaihan. So, ngayong araw, pag-uusapan natin ang mundo ng pageantry at kung paano nahuhubog ng mga kababaihan ang mga pulisiya sa ating bansa bilang isang beauty queen at political leader. So, bago ang lahat, ako nga pala si Bridget Jane Panes. At kasama ko sa podcast na to ay ang aking kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman po si Loris Ann Nagrada. Gowns? Crowns? Pageantry. Pageantry has always been about glamour and elegance, no? That's what people think. Well, at least for some. Pero ang tanong ng karamihan, what does it really mean to become a beauty queen? Is it about having beauty and brains nga lang ba? Or is there something deeper behind the physical crown? Kasi kung iisipin natin, pageants are more than just contest of looks. They're cultural events. They shape how society sees women. Yes, they can be empowering, pero it can also be limiting. Ang ganda ng framing, no? Kasi minsan iniisip ng iba, pageants are just about glamour, ganda-gandahan, patalinuhan. Pero for some women, it becomes a platform, a way to be seen, to be heard. And that's where Pura Villanueva Calao comes in. She wasn't just the first queen of the Orient. She transformed that crown into a voice for women's rights, for nationalism, for leadership. Yung naging journey niya, it shows us na minsan, this stage is only the beginning. The real story happens when the queen steps into the real world beyond the spotlight para makatulong sa ating lipunan. So ngayon, pakinggan naman natin si Miss Lagrada para ikwento sa atin ang realidad ng mga kababaihan noong colonial period. At para ikwento ang buhay ng isa sa mga impluwensyal na babae sa ating kasaysayan. Hello! So, ayun na nga. Balikan muna natin ang Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Amerikano, na kung saan ang mga kababaihan noon ay nasa bahay lang, tagapag-alaga ng pamilya at tahimik sa lipunan. Ang edukasyon para sa babae ay limitado lang at ang politika para lang daw sa mga lalaki. Sa ganitong kalagayan noon, tila walang puwang ang kababaihan sa pampublikong buhay. Pero noong 1908, may ibang nangyari dahil kay Pura Villanueva Calao na kinoronahan bilang Queen of the Orient. Na sa unang tingin, parang simpleng titulo lang, reyna ng kagandahan, simbolo ng kariktan. Pero ang koronang iyon, nagbigay sa kanya ng pagkilala at higit sa lahat, boses. Biglang, hindi na siya babae lang sa likod ng tabing. Siya ang nasa entablado, kumakatawan hindi lang sa ganda, kundi sa maraming oportunidad din para sa kababaihan. At ginamit niya yung pagkakataong yun. Naging manunulat din siya, nagsusulat din siya ng mga sanaysay at artikulo na kumukwestiyon sa ideya na ang babae ay para lang sa bahay. Ipinaglaban niya ang karapatan ng kababaihan sa pagboto, sa edukasyon at aktibong pakikilahok sa lipunan. Kung iisipin natin, no, sa panahong iyon, hindi pa pwedeng bumoto ang mga babae at tila mababa ang tingin sa atin. Pero gayunman, si Pura ay nagsusulong na ng pagkakapantay-pantay. Ika nga niya, what a man can do, a woman can do just well. Malaki ang mga nagawa niya. Nagtatag siya ng mga samahan ng kababaihan, ang Asosyasyon Feminista Ilongga, at naging pangunahing tinig sa kilusan para sa pagboto ng mga babae. Pero syempre, may mga hamon din, like paano mo babalansihin ang imahe ng isang beauty queen
sa seryosong papel ng isang aktivista. Paano mo ipapakita sa lipunan na ang babae ay hindi lang simbolo ng kagandahan, kundi pwedeng maging leader, intelektual, at tagapagtanggol din ng bayan? At iyan nga ang naging dilema ni Pura. Mula sa pagiging beauty queen, tungo sa pagiging manunulat at leader. Nakita nating nagtagumpay nga siya. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pageantry ay hindi lang palabas. Maaari rin itong maging entablado para sa mas malalim na pagbabago. Alam mo, habang kinukwento mo si Pura, parang mas naging clear na hindi lang pala simpleng pageantry yung pinag-uusapan natin. Parang entry point na pala siya ng leadership. Oo nga. Kasi dati, akala natin, pageants are just about image. Pero kay Pura, naging way yun para magkaroon siya ng influence at eventually political voice. Maganda nga yung ganong shift eh. Kasi isipin mo, yung cultural visibility nila naging political participation. Dahil doon, makikita natin na parang pwede pala siya maging simula ng mas malaki pang pagbabago. At ayun nga, kagaya ng women's suffrage na ipinaglaban niya. At hanggang ngayon, nangyayari pa rin naman talaga yung ganong transition. Tignan mo si Catriona Gray. Ginamit niya yung platform for advocacy. Wait, ano nga bang mga advocacy niya? So ayun nga, maliban sa karapatan ng kababaihan, yung education for underprivileged children. Pero, ang tanong natin ngayon, nadadala ba beyond awareness yung advocacy na yun? Oo nga no, kasi awareness, it's like the beginning pa lang eh. Parang mas impactful na kapag umaabot na siya sa paghubog ng mga pulisiya, mga desisyon na nakakatulong sa bayan. Isa pa, si Senator Risa Hontiveros, makikita mo sa kanya yung shift from advocacy to actual lawmaking. From being an activist, journalist, at advocate for peace and social justice, naging mismong manggagawa na siya ng batas. Grabe rin talaga yung efforts niya para isulong yung women's rights, no? Like, pinagtibay niya pa yung Violence Against Women and Children Act or yung VAUSI. And yung iba pang mga gender-responsive policies niya, kagaya nung Safe Spaces Act at yung Expanded Paternity Leave Law. So doon pa lang, makikita mo na hindi na lang talaga symbolic yung leadership. Nagiging structural na siya. Nakakaapekto na sa sistema mismo. Uy, pero hindi lang siya ah. Tignan mo si Mayor Leni Robredo. Hindi siya nagsimula sa traditional politics, gaya ng kanyang asawa. Pero naging strong example naman siya ng grassroots leadership. At eventually, people-centered governance. Kahit noon na wala pa siya sa national or local position, tuloy pa rin yung work niya sa communities. So, ibig sabihin, hindi nakadepende sa kahit anong posisyon ang pagiging isang leader. So parang iba-iba man ang starting point, mapa-pageantry, advocacy, or even personal experience, pareho pa rin yung direction towards leadership in change. Pero kahit ganun, may challenges pa rin talaga, no? Kagaya ng gender bias. Minsan mas inuunang tignan yung itsura kaysa sa kakayahan. Pero siguro yun din yung dahilan kung bakit mas naging meaningful pa yung journey nating mga kababaihan. Kasi mas lalong gusto nating patunayan yung sarili natin para baguhin yung sistema. So kung babalikan natin si Pura, she did not just represent beauty. Actually, she redefined it. From merely being seen to actually being heard. And that's the powerful part. Kasi hindi naman importante kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga talaga ay paano mo ginagamit yung platform mo para gumawa ng pagbabago. True ka dyan. Kasi ngayon, di ba, mas marami ng spaces for women. Social media, public platforms. Pero kasi, kasabay din nun, feeling ko lang mas tumataas din yung pressure. Kumbaga, mas nagiging double-sided siya. Kasi nga, challenge yun sa part natin. Pero at the same time, opportunities din siya kasi nabibigyan tayo ng boses. At mas lalong na-empower natin yung kapwa natin babae. Siguro yun nga yung pinaka-lesson mula kay Pura, na kahit saan ka magsimula, pwede mong gawing meaningful yung platform mo. And at the end of the day, hindi lang kasi corona yung magde-define sa'yo.
sa atin, kundi kung paano natin ginagamit ng tama yung boses natin. So from that, malinaw na ang journey ng kababaihan mula pageantry hanggang policy ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano nila ginagamit ang kanilang boses at impluensya. Kanina, we asked, what does it really mean to be a beauty queen? At ngayon, parang mas malinaw na. Hindi lang ito talaga about beauty in brains, kundi sa purpose, sa paninindigan at sa epekto sa lipunan. Mula kay Pura na ginamit ang kanyang boses para sa women's suffrage hanggang sa mga leader ngayon tulad ni na Senator Risa Hontiveros at Mayor Leni Robredo. Nakikita natin kung paano nagiging konkretong aksyon ang boses sa pamamagitan ng serbisyo, advokasya at mga pulisiya, gaya nga ng patuloy na pagsulong para sa karapatan at proteksyon ng kababaihan na tunay na nakakaapekto sa buhay ng tao. At makikita natin na ang cultural platform tulad ng pageantry ay maaaring maging simula, pero ang tunay na layunin nito ay pagbabago. Ipinapakita nito na ang kultura at politika ay hindi magkahiwalay. Sa halip, ang kultura kung saan unang naririnig ang boses ng kababaihan ay maaaring maging daan tungo sa aktwal na pagbabago sa sistema. Kaya naman, hindi na sapat na tanungin kung ang pageantry nga ba ay tungkol sa beauty and brains. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung paano natin gagamitin ang mga espasyong ito upang makalikha ng mga leader na hindi lang nakikita, kundi kumikilos at nagbabago ng lipunan. At dito po nagtatapos ang aming podcast. Salamat sa inyong pagkikinig. Muli, magandang araw sa inyong lahat.